Kabanata 171. Ang House of Royals ay isang lubhang natagpuang lugar sa Kensington. Gayunpaman, kahit na ang napakayaman ay hindi pinahintulutang bumisita sa House of Royals. Maraming bigwig ang na-curious kung ano ang hitsura ng House of Royals matapos makatanggap ng imbitasyon mula kay Lex. Gumamit si Lex ng malaking halaga para i-host ang event na ito. Sa una, mayroon siyang budget na 30 milyon. Pagkatapos ay nagdagdag ng karagdagang 50 milyon. Sa kabuuan, ang buong kaganapan ay sa kanila ng 80 milyong dolyar. Sa labas ng House of Royals, may open space. Sa lugar na ito, isang entablado ang itinayo kung saan kumakanta ang isang artista sa nilalaman ng kanyang puso. Magmumukhang Christmas event kung may dumaan na hindi alam ang nangyayari. Ang sala sa House of Royals ay libo-libong metro kwadrado. Nakasuot ng pulang suit si Lex at buong pagmamalaki at may kumpiyansa na hinawakan ang kanyang dragon cane. Ang lahat ng iba pang mga kalahan ay masigla at napakasigla. Nagpakita si Thea sa isang napakagandang damit at naging sentro ng atensyon. Nagdala si Alex Yates ng isang bote ng Chateau Lafite wine. Binabati namin si G. Kalahan ng mapagpalang kaarawan. Isang payat na receptionist ang nakatayo sa gate ng villa. Ang tao ay isang sikat na celebrity. Sinulyapan niya ang listahan ng regalo na iniabot at binasa ito ng malakas habang hawak ang mikropono. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa villa. At maraming tao sa villa ang napalingon sa pinto. Nakita nila si Alex na nakasuot ng maayos na suit habang nakangiting humakbang pasulong. Ginoo, Kalahan, Ginoo, Yates. Personal na lumapit si Lex para batiin siya. Ngumiti siya ng malapad at sinabing, Mr. Yates, isang karangalan na ang presensya mo ngayon. Hindi mo na kailangang magdala ng regalo. Haha. Hindi naman masyado. Ngumiti si Alex at inilibot ang tingin sa buong kwarto. Hindi niya nakita si James pero nakita niyang mag-isa si Thea. Hindi niya ito iniisip. Hindi siya comfortable sa paligid ni James. Dumating si Charles Bertrand, ang chairman ng Abundant Pharmaceuticals. At ipinakita ang orihinal na pagpipinta ni Leonardo da Vinci. Dumating si Brian Grayson, ang chairman ng Gourmand, at nagbigay ng jade ring. Si Unifroin Longevity Pharmaceuticals ay nagpadala ng 10 kahon ng Pandadang tea. Ang mga bigwig ay nagsimulang magpakita ng isa-isa. Ang mga taong ito ay ang pinakakilalang mga tao sa Kensington at napaka-impluensyal. Dumating na ang henyong doktor na si Jay Fallon. Nagharap siya ng hindi mabilang na mga pandagdag sa kalusugan. Hangad ko kay G. Kalahan ang lahat ng kalusugan at kaligayahan sa mundo. Tumunog ang anunsyo, at isang matandang lalaki ang pumasok sa loob kasama ang isang magandang babae. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ni Lex ang lahat ng makakaya niya sa party. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking impluensya para sa napakaraming prominenteng figure na magpapakita. Ngumiti siya ng malapad. Bilang karagdagan sa lahat ng mga sikat na figure sa Kensington, mayroon ding maraming malalaking shot na may mga asset na 10 hanggang 100 milyon. Naiinggit ang lahat habang pinapanood ang hindi mabilang na mga malalaking naglalakad sa pintuan. Talagang kahanga-hanga si Lex na dumalo kahit ang henyong doktor. Si Jay, sa kanyang birthday party. Oo, naguguluhan na ako. Paanong biglang bumangon ang isang pinuno ng pangalawang klaseng pamilya? Si Alex, Una, Charles, Jay, at Brian ang mga nagtanong sa ilog. Ngayon lahat sila ay dumadalo sa kaarawan ni Lex. Dumating na si Gavin, isang kinatawan ng Kensington ng 5 Provinces Business Alliance. Nagharap siya ng $888, 18 sikat na painting. 38 antik,
88 gramo ng ginto, at isang villa sa Goodview Villa District. Isang nakakatuwang boses ang narinig sa mga speaker sa sala ng House of Royal. Napabuntong hininga ang lahat ng tumunog ang anunsyo sa mga speaker. Ito ay isang mapagbigay na regalo. Kailan nasangkot ang mga kalahan sa 5 Provinces Business Alliance. Maging ang Grade 4 na nag-apply para sumali sa 5 Provinces Business Alliance ay tinanggihan. Ngayon, dumating si Gavin mula sa 5 Province Business Alliance para personal na ipagdiwang ang kaarawan ni Lex at naghanda pa siya ng napakagandang regalo. Natigilan ang lahat, hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Gayunpaman, naunawaan nila na ang mga kalahan ay malapit ng tumaas. Imposibleng hindi sila umangat sa iba kasama ang 5 Provinces Business Alliance bilang backbone. Si Gavin ay miyembro ng konseho ng 5 Provinces Business Alliance. Noong nakaraang araw, sinaktan ni Zach, isang miyembro ng 5 Provinces Business Alliance si Lex. Si Yakov, ang presidente ng alyansa ng negosyo ay galit na galit at tinawagan si Gavin para magalit siya. Na humihingi ng tawad. Narinig ito ni Gavin dahil kilala ng mga kalahan ang isang partikular na general. Para mapawi ang galit, naghanda siya ng mapagbigay na regalo ngayon at personal na pumunta para ipagdiwang ang kaarawan ni Lex. Si Gavin ay isang low-profile na tao na dumalo sa anumang kaganapan. Maraming tao ang naiinggit kay Lex sa pagpapaharap kay Gavin ng personal at sa paghahanda ng napakagandang regalo. Naunawaan ng lahat na ang mga kalahan ay tumataas sa katayuan. Si Lex, na nakasuot ng pulang suit, ay naglakad na may hawak na tungkod at may ngiti sa kanyang mukha. Ginoo, Watson, sapat na para nandito ka. Hindi mo kailangang magdala ng napakagandang regalo. Niloloko mo ako, Ginoo. Kalahan, ito ay isang maliit na regalo upang ipakita ang aking kasalanan. Sana magustuhan mo. Si Gavin ay labis na gumagalang kapag nakikipag-usap kay Gavin. Nang makita sila, lahat ay gumawa ng mga ligaw na hula. Sinong prominenteng figure ang hinahangaan ni Lex para kay Gavin para tretuhin siya ng may labis na paggalang. Dumating sa sukdulan ang birthday party sa pagdating ni Gavin. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Lex, bagamat mayroon siyang engranding party. Ang mga taong iyon ay mula pa rin sa mundo ng negosyo. Wala ni isang malaking shot mula sa militar at pampulitikang bilog ang ipinakita. Hindi niya maiwasang tumingin kay Brody at nagtanong, "Brody, kailan darating ang iyong tiyuhin at general?" "Huwag kang mag-alala, Lolo, nasa Kensington na siya, pero kinailangan muna ng general na magbigay ng galang sa Blythe King." "Brody, sa tingin mo ba ay mapapala mo ang iyong tiyuhin ang Blythe King?" Hindi maiwasang magtanong ni Tommy na nakatayo sa tabi niya. Sampal, hinampas ni Howard si Tommy sa ulo at pinag-uusapan. "Ano ang iniisip mo? Alam mo ba kung sino ang tinutukoy mo?" Isang malaking karangalan na ang general ay dumalo sa party. "Fine. Tama ka, Dad." Hindi naglakas loob si Tommy na pabulaanan siya. Gayunpaman, nakita ko si Lex sa kanyang mga sinabi. Kumpleto ang kanyang birthday party kung dadalo ang Blythe King. Hindi niya maiwasang magtanong, "Brody, hindi ba siya makumbinsi ng tiyuhin mo?" "Ano?" Si Brody ay inilagay sa isang bakod. Ang kanyang tiyuhin at ang general na sumang-ayon na dumalo ay lumampas na sa kanyang inaasahan. Hindi karapat-dapat si Lex sa presensya ng Blythe King sa kanyang birthday party. "Lolo, ang aking tiyuhin ay may isang tiyak na halaga ng bayad ay kahit sa rehiyong militar ng North Kensington ay ang Blythe King Commander-in-Chief ng 5 hukbo. Kahit na ang opisyal sa North Kensington ay hindi maglalakas-lakas." Loob na anyayahan ang Blythe King. Nadismaya si Lex sa sagot niya. Gayunpaman, alam niyang sapat na ito ngayong gabi. Siya ang pinaka-pinag-uusap ang tao sa Kensington ngayon.
Ito ay isang mahalagang at kasaysayan paggawa ng sandali sa kasaysayan ng Callaghans. Mula ngayon, magkakaroon ng matibay na koneksyon ang mga Callahan. At ilang sandali pa bago sila naging isang maimpluwensyang pamilya. Sa labas ng House of Royal. Sa ilalim ng malaking puno. Isang ordinaryong sasakyan na walang plaka ang nakaparada sa ilalim ng puno at 2 tao ang nakaupo sa loob ng sasakyan. Sila James at Henry. Nakahawak si Henry sa isang laptop at pinanood ang live na footage ng House of Royal sa pamamagitan ng mga surveillance camera. James. May oras si Lex sa buhay niya. Maituturing siyang matalinong tao. Kaya paanong hindi niya maintindihan na tiyak na may kakaibang nangyayari sa napakaraming bigwig na biglang sumulpot sa kanyang kaarawan. Siya ay isang matigas ang ulo na matanda. Gusto kong magpaganda siya para kay Thea, pero wala siyang tiwala sa akin. Sa halip, nagtiwala siya sa deputy captain ng ilang specialized police unit. May magandang palabas mamaya. Walang pakialam na sagot ni James habang nakasandal sa upuan at humihit-hit ng sigarilyo. Kinokontrol ni Henry ang surveillance camera at itinuon ito kay Thea. Inabot niya kay James ang laptop. James! Nandyan si Thea. Agad namang interesado si James at kinuha ang laptop para makita si Thea sa pamamagitan ng surveillance footage. Nakasuot ng puting damit si Thea. Nakatali ang mahaba niyang buhok. At naaninag niya ang aura ng isang prinsesa. Pinalibutan siya ng hindi mabilang na mayayamang lalaki at sinubukan siyang ligawan. Nang makita ito, ibinalik ni James ang computer kay Henry. Isulat ang mga pangalan ng lahat ng lalaking ito na nakikipag-usap kay Thea. Lalo na yung mga tumitingin sa kanya ng may pagnanasa. Isulat mo silang lahat. At haharapin ko sila mamaya. Masyado kang saplada, James. Tao rin si Thea at kailangan ang sarili niyang social circle. Sino ang maglalakas loob na maging kaibigan niya sa hinaharap kung palagi kang mag-akto ng ganito? Awkward na sabi ni Henry. Okay lang makipagkaibigan. However, those with ulterior motives shouldn't blame me. Napaka-matuwid ni James. Sige, babantayan ko yung mga mukhang mali ang iniisip niya. Pinagpatuloy ni Henry ang pagmamasid sa mga tao. Bahay ng Royals. Sala. Tuloy-tuloy na bati ni Lex sa mga bigwig na nagpakita sa kanyang birthday party. Mula sa North Kensington Military Region. Dumating si Chase Nolan at nagbigay ng regalo ng premium na tabako at alkohol. Isang boses ang narinig sa sala. Isa itong anunsyo na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Agad na natahimik ang sala na puno ng daan-daang tao. At lahat ay napalingon sa pinto. 2 tao ang pumasok sa pintuan. Pareho silang nakauniporme. Ang nauuna ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50. Na nakasuot ng cap ng militar at may makintab na medalyang bituin sa kanyang balikat. Ang taong sumunod sa kanyang likuran ay maliwanag na hindi isang taong mababa ang ranggo ng militar. Nandito siya. Nandito na siya. Dumating na ang tiyuhin ko kasama ang general. Bulalas ni Brody. Agad siyang lumapit kay Chase Nolan at inayos ang sarili para magbigay ng formal na pagsaludo sa militar. Sir, ako ang Deputy Captain ng Specialized Police Unit ng North Kensington. Si Brody Coleman. Sige, bahagyang tumango si Chase at kinilala siya. Tinapik ng lalaking nasa likuran niya si Brody at nakangiting sinabi, "Not bad, young man. Nagbigay ka ng pabor sa mga kalahan at ipinagmamalaki kaming mga Coleman. Mayroon kang magandang kinabukasan." Nataranta si Brody. "Furry favor sa mga kalahan." Nakangiting lumapit si Chase kay Lex. Inilahad ang kamay. At binati, "Mr. Callahan." Inabot ni Lex ang kanyang tungkod kay Wendy na tumabi sa kanya at nakipagkamay kay Chase gamit ang 2 kamay. Halos maluha-luha siya sa excitement. General Nolan. Isang karangalan para sa akin na makasama ka rito. Maupo ka muna. Ginoo.
Callahan, masyado kang magalang. Napansin ng lahat ang banayad na kumilos na ito. Sila ay hindi kapani-paniwalang naiinggit sa sandaling ito. Nagawa ng mga Callahan na mag-imbita ng isang general. Kahit na siya ay isang general sa North Kensington. Ang pagiging pamilyar sa isang general ay huli na. Ang katayuan ng mga Callahan ay tiyak na tataas sa iba. Napangiti si Brody ng may pagmamalaki. Agad namang lumapit si Wendy kay Brody at hinawakan ang kamay nito. Ninanamnam ang mga nakakainggit na tingin sa kanya. Ang bawat miyembro ng pamilya ng mga Callahan ay nakatayo ng nakataas ang kanilang mga ulo. Sa sandaling ito, sila ay labis na ipinagmamalaki. Samantala, nakaramdam ng hiya si Gladys. Napatingin siya kay Thea sa tabi niya at bumantong hininga. Ang mabuting manugang ay hindi nila. Si Brody ay maimpluwensyang at maaaring makakuha ng pahintulot para kay Lex na idaos ang kanyang kaarawan sa House of Royals at nag-imbita ng isang general na magsagawa ng gayong magarbong sa harap ng lahat. Ang kanyang manugang. Gayunpaman, galit na galit siya na iniisip lang si James. Batid ni Thea ang nasa isip ni Gladys. Napangiti na lang siya at sinabing, "Ma, tiyak na ipagmamalaki kita sa darating." Ang kapaligiran ng birthday party ay itinutulak sa isang bagong rurok sa pagdating ni Chase. Sa hindi pagkakataon, muling tumunog ang boses ng anunsyo. MS. Dumating na si Scarlett Brooks, ang chairman ng Transgenerational Group. Napabuntong hininga ang lahat nang tumunog ang anunsyo. Scarlett, ang chairman ng Transgenerational Group. Si Scarlett, ang misteryosong tao na bumili ng Transgenerational Group. Lahat ng mata ay nakatutok sa pinto. Pumasok ang isang magandang babae na nakasuot ng asul na damit na may charismatic aura. Na sinundan ng isa pang tao sa likod niya. Si Zara pala. Ha! Natigilan sina Gladys, Thea, at David nang makitang nakasunod si Zara sa likod ni Scarlett. Zara, yung Zara na sumabit sa basurang live-in law ng mga Callahan. Sino ang kasama niya? Scarlett, yung Scarlett na bumili ng buong Transgenerational Group. Sandaling tumahimik ang maingay na sala. Ang pangalan at reputasyon ni Scarlett ay naging laganap sa buong Kensington mula noong binili niya ang Transgenerational Group. Ito ay isang figure sa tuktok ng pyramid. Ano ang isang mayamang pamilya ngayon? Wala sila sa harap ni Scarlett. Anong nangyayari? Thea, hindi ba si Zara yun? Bakit kasama niya si Scarlett? Yan ang bagong may-ari at chairman ng Transgenerational Group. Bulong ni David. Umiling si Thea. Paano ko malalaman? Pumasok si Scarlett sa silid. At ang kanyang magagandang mata ay iniskan ang silid. Napabuntong hininga ang mga nakasalubong sa kanyang mga mata. Palihim na tinalakay ito ng maraming tao. Aling malaking shot ang sinipsip ng mga Callahan. Paano posible na narito ang bagong may-ari ng Transgenerational Group? Hindi ko inaasahan na ang maalamat na si Scarlett na bumili ng Transgenerational Group ay napakaganda. Natigilan din si Lex. Paano ito posible? Hindi siya nagpadala ng imbitasyon kay Scarlett. Bakit siya nagpakita? Natigilan sandali si Lex at umayos ng upo. Natutuwa siya sa inggit na mga mata ng karamihan. Lumapit siya kay Scarlett na nakangiti sa atensyon ng lahat. MS. Brooks, hindi kita inaasahan. Umupo ka muna. Sinama ng tingin ni Scarlett si Lex. Lex, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na idaos ang iyong kaarawan sa House of Royals? Muling natahimik ang buong kwarto. Anong nangyari? Mukhang wala siya rito para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Pagkarinig nito, natigilan din si Lex at agad na sumagot. MS. Scarlett, well, para sagutin ang tanong mo. Pinahintulutan ako ng general. Napatingin siya kay Chase at sa sekretarya niyang si Yoke na nakaupo sa malapit. Oh, ngumuso si Scarlett at lumapit kay Chase. Natigilan si Lex at sumunod sa likod.
Hindi sigurado sa nangyari. Maraming bigwigs ang nanunood kay Scarlett at nag-uusap ng palihim. Ano ang nangyayari? Parang wala siya dito para mag-celebrate. Mukhang nandito siya para maghanap ng mali sa isang tao. Maaaring ang House of Royals ay kay Scarlett. Oo, magsisimula na ang isang magandang palabas. Tumayo si Scarlett sa harap ni Chase at tinitigan siya ng masama. Wala siyang respeto sa kabila ng bituin sa balikat nito. Binigyan mo ba siya ng pahintulot? Ha? Naguguluhan din si Chase sa sitwasyon. Hindi niya nakilala ang babaeng nasa harapan niya. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa transgenerational group. Isa siyang general. Kaya mas marami siyang alam na insider information. May gumamit ng kanilang opisina para pilitin ang Fives Business Alliance na ibenta ang transgenerational group. Sinulyapan siya ni Scarlett at mahinahong nagtanong ng salita. Sabi ni Lex, pinayagan mo siyang magdiwang ng kanyang kaarawan dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gawin ito? Natigilan si Chase, ano ang kinalaman nito sa kanya? Napatingin siya kay Lex at nagtanong. Mr. Callahan, ano ang ibig sabihin nito? Nagmamadaling tanong ni Lex. General Nolan, hindi ba ikaw ang gumagalaw sa akin na gamitin ang venue? Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Natigilan si Chase. Ano ang kinalaman nito sa akin? Kabanata 175. Napatingin si Lex kay Brody. Tumayo si Brody at sinabing, Tito, hindi ba tinawagan kita kahapon tungkol sa pambubugbog ng mga Xenoses? Tumango si York. Oo, sa tingin ko nangyari iyon. Tinawagan nga siya ni Brody kahapon. Ngunit abala siya sa kanilang negosyo at hindi na kailangang asikasuhin ang mga walang kwentang masters. Kaya casual niya itong tinalikuran. Oo, pagkatapos, nagpakita si Mr. Watson kasama ang mga salarin para humingi ng tawad at pinahintulutan kaming gamitin ang House of Royals para ayusin ang birthday party. Ha? Napatingin si Scarlett kay Gavin. Nataranta rin si Gavin. Anong nangyayari dito? Humingi siya ng tawad dahil tinawagan siya ng Pangulo. Galit daw ang general, dahil si Chase lang ang general na naruroon. Natural niyang ipinapalagay na ito sa kanyang ginagawa. Nagkamali ba ako? Nagdilim ang mukha ni Scarlett. At pinandilatan niya ang mga matengkad na dekorasyon sa paligid ng House of Royals. Napasulyap siya kay Lex at binigkas ang bawat salita. Ay trato ko na parang nirentahan mo ang lugar na ito sa akin. Lex, ito ay para ng 30 bilyon sa isang araw. Personal kong bibisitahin ang mga Callahan para mangolekta ng pera. Tumalikod si Scarlett at umalis pagkatapos niyang magsalita. Sumunod naman si Zara sa likod ni Scarlett nang walang sinasabi. Ang mga paa ni Lex ay naging goma. At nahulog siya sa sahig. Agad na sumugod ang mga Callahan para alalayan siya. Sa labas ng House of Royals, pinanood ni James ang eksena sa pamamagitan ng surveillance footage at hindi napigilan ang kanyang pagtawa. Itong Scarlett na ito ay napakatalino sa pag-arte. Sayang naman kung hindi siya artista. Hindi nakaimik si Henry. Nagdulot ng napakaraming drama ang mag-asawang ito dahil sa konting hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Bahay ng Royals. Ainal Alayan, tumayo si Lex. MMS. Scarlett. Ano ang ibig sabihin nito? Nagmamadaling tinawag ni Lex si Scarlett na paalis na. Huminto siya at lumingon at nakita niya si Lex na pawis na pawis. Walang pakialam siyang sumagot. Ang House of Royals ay pag-aari ko. How dare you ask me what's the meaning of this when you're nagdaraos ng hindi autorisadong kaarawan sa aking villa. Dahil naunahan mo na ito. Hahayaan ko itong dumausdas at itinuring ito bilang pag-upa sa lugar sa iyo. Sinabi ko na sa iyo na 30 bilyon kada araw. Nawalan ng malay si Lex matapos marinig ang numero. Buti na lang at dali-dali siyang ainal-alayan ng mga Callahan. Kung hindi, muli siyang bumagsak sa sahig. Lolo. Lolo.
Mabilis na inalag ng mga kalahan si Lex. Nagkamalay si Lex at sinulyapan si Brody na may pag-asa sa mukha. Brody, may sasabihin ka. Hindi ba ikaw? May sasabihin ka. Hindi ba ikaw ang nag-ayos nito? Ako. Natarante rin si Brody at ibinaling ang tingin kay York. Tito, hindi ba ikaw ang humingi ng pahintulot kay General Nolan? Mariing tanggi ni Chase. Ano ang kinalaman nito sa akin? Tito, inimbitahan kita sa party. At pumayag kang sumama sa General. Tama ba? Nag-aalalang tanong ni Brody. Invite mo ako. Nagdilim ang mukha ni York. At sumagot siya. Nakatanggap ako ng utos. Nakatanggap ako ng utos mula sa itaas na pumunta rito at ipakita ang aking mukha. Ano? Namutla ang mukha ni Brody nang marinig ang sagot niya. Samantala, pinanood sila ng mga big shots mula sa Kensington. Curious kung ano ang susunod na mangyayari. Ang A-Joyous birthday party ay naging isang nakakahiyang sitwasyon. Ang nakapagtataka sa lahat ay kung paano nakapasok ang mga kalahan sa House of Royals nang walang pahintulot mula kay Scarlett. Zara, ano ang nangyayari? Tumayo si Gladys at tinanong si Zara, na nakatayo sa tabi ni Scarlett. MS, pagmamay-ari ni Brooks ang House of Royals. Hindi ka humingi ng pahintulot sa kanya at nag-organisa ng isang kaganapan sa kanyang villa. Siyempre si MS. Brooks ang hihingi ng kabayaran. Mas mabuting maging handa kayong magbayad. Hindi naman 30 bilyong dolyar lang. Well, hindi naman gaanong kailangan ni MS. Brooks ang pera, pero tiyak na kailangan niyang linisin ang House of Royals pagkatapos mong matanggap ito. Tama ba? Napatingin si Lex kay Gladys at tinanong si Gladys. Kilala mo ba siya? Siya ang aking pamangkin, sabi ni Gladys. Nang marinig ito, hinawakan ni Lex si Gladys na parabang siya ang kanyang life-saving straw. Aniya, Gladys, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Paano magkakaroon ng 30 bilyon ang mga kalahan? Napatingin si Gladys kay Zara at nagtanong. Ano ang relasyon mo kay MS? Brooks, Zara, MS. Kinilala ni Brooks ang aking mga talento at kinuha ako para magtrabaho sa Transgenerational Group. Wala talaga akong magawa para tumulong. Lahat ng miyembro ng kalahan ay sumugod at sumigaw. Lolo, masama ito. May hukbo sa labas. Nandito na ang Blythe King. Hindi nagtagal. Pumasok sa venue ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng militar na may 5 bituin sa kanyang balikat. Lumapit siya kay Scarlett at tumango. Pagkatapos, tumingin siya kay York, na nakatayo sa tabi, at nag-utos. Ikulong si York at ipadala siya sa hukuman ng militar. Paparusahan siya ayon sa batas. Halos mahimatay si York matapos marinig ang utos. Ang sekretarya ng general na si York ay halos mahimatay sa takot matapos marinig ang utos ng Blythe King. Gayunpaman, ang pagkahimatay ay hindi makakatulong sa kanya na maiwasan ang kanyang kapalaran. Upang makaakyat ng napakataas sa mga ranggo, tiyak na kailangan niyang gumamit ng ilang maruruming pamamaraan. Ang mga bagay na ginawa niya ay tiyak na matutuklasan kung sila ay nagpatakbo ng isang masusing pagsisiyasat sa kanya. Daan-daang tao ang nagtipon sa malaking sala ng House of Royals. Ngunit walang nang ahas na magsalita. Labis na tense ang kapaligiran. Stomp! 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 2 malaking leather na sapatos ang nadikit sa lupa na may malalakas na kalabog. Lumapit ang 2 sundalong kumpleto sa sandata at inalis ang walang malay na York. Samantala, si Chase na may bituin sa balikat ay namutla at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ito, anong nangyayari? Naguguluhan si Chase sa buong sitwasyon. Ang unang taong binisita niya sa Kensington ay ang Blythe King. Maayos ang lahat noon. Ngunit ngayon ay ipinakita ang Blythe King sa House of Royals.
Tumingin ang Blythe King kay Brody. Sinalubong ni Brody ang kanyang mga mata at nanghina sa kanyang mga tuhod. Halos bumagsak agad sa sahig. Stomp! 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 Lumakad ang Blythe King na nakasuot ng leather shoes. Ikaw ba ang deputy captain ng Specialized Police Unit sa North Kensington? Brody. Nanlamig si Brody sa sahig at puno ng pawis. Ang Blythe King ay naglabas ng isang ulat at inihagis ito sa sahig. Tingnan mo ang iyong sarili. Kinuha ito ni Brody at tinignan. Agad na umikot ang mga mata niya at nawala ng malay. Sob! Babe, niyakap ni Wendy ang walang malay na si Brody. Pinulot ni Lex ang mga dokumento sa sahig dahil sa curiosity. Namutla agad ang mukha niya nang tingnan ito. Ito ay isang listahan ng mga katiwalian ni Brody at ang mga iligal na gawain na kanyang ginawa mula noong siya ay na-promote sa posisyon. Ang lahat ay naitala ng detalyado. Kabilang ang petsa na natanggap niya ang mga suhol o iba pang mga mensahe. Dalhin mo siya. 2 ganap na armadong sundalo ang lumapit at pilit na kinaladkad si Brody. Natuluyang nahimiti matapos matanggap ang utos mula sa Blythe King. Naluluha si Wendy. Ang mga kalahan ay may takot na mga ekspresyon at nagulat lamang sila sa isa't isa. Ano pa ang ginagawa niyo dito? Gusto ba ninyong lahat na makulong? Labas! Ang Blythe King ay umungal. At ang kanyang boses ay umalangaw sa buong villa. Kumukulo siya sa galit. Palagi siyang nanggugulo ni James. Ang mga maimpluwensyang figure na natipon sa House of Royals ay natakot at agad na nagkalat. Pinanood ni Henry ang eksena sa pamamagitan ng surveillance footage sa labas ng House of Royals at sinabing, "Inangat mo sila sa langit at ibinahagi sila sa impyerno." Talagang bumagsak sila sa pagkakataong ito. Kalmadong hinihit-hit ni James ang kanyang sigarilyo. Bahay ng Royals. Umalis na sa eksena ang mga dumalo sa kaarawan ni Lex at iniwan pa ang mga regalong dala nila para kay Lex. Inakala ng lahat na ito ay isang bagong simula para sa mga kalahan. Walang nag-asam ng ganoong turn of events. Ang Blythe King ay tumalikod at umalis pagkatapos makumplito ang pagkumpleto ni James. Lex, ihanda mo ang 30 bilyong dolyar sa lalong madaling panahon. Babala ni Scarlett sa kanya at umalis. Pagkaalis ng lahat, tanging ang mga kalahan at ilang malalapit na kamag-anak lamang ang naiwan sa House of Royals. Sa labas ng House of Royals, tumayo ang Blythe King sa harap ng itim na kotse na walang plaka. Ito na ang huling pagkakataon. Sinulyapan niya si James nang walang pakialam. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at umalis. Hoy! Magsigarilyo ka. Kumuha si James ng sigarilyo at ibinato sa kanya. Dumaan ang sigarilyo sa tainga ng Blythe King. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinalo ang sigarilyong lumipad sa kanya. Pagkatapos, umalis siya sa mga titig ni na James at Henry. Nauwi sa komedya ang isang masayang pagdiriwang. Villa ng mga kalahan. Nagtipon ang pamilya sa isang silid. Si Lex ay nagsuot ng sobrang displeased expression. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya ang lahat ng nangyari. Naisip niya na ito na ang pinakamasayang panahon ng kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na ito ang pinakanakakahiya. Ang mas masahol pa, ang may-ari ng transgenerational group, si Scarlett, ay humihiling sa kanila na magbayad ng 30 bilyong dolyar. 30 bilyong dolyar. Napakalaking halaga na hindi kayang bayaran ng mga kalahan. Ano ba talaga ang nangyari? Galit na galit si Lex at pinagpira-piraso ang mga kasangkapan at ilang mga antik sa bahay. 12-dosenang mga tao ang nagtipon sa malaking villa. Ngunit wala sa kanila ang nagsalita. Alam ng lahat kung magsalita sila habang galit na galit si Lex. Malalagay lang sila sa gulo. Matapos mailabas ang galit ay kumalma si Lex at umupo sa sofa. Sinulyapan niya ang pamilya ni Gladys at nakiusap. Gladys, ikaw lang ang may iligtas ngayon ng mga kalahan.
Di ba sabi mo nagtatrabaho ang pamangkin mo sa Transgenerational Group? Hindi ba siya sumama kay Ms. Brooks? Ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon. Nasa bakod si Gladys. Samantala, nakaupo si Thea sa sofa na halatang hindi masaya ang ekspresyon. Mahinang ungol niya, Lolo, siya ang nanloko kay James. Bang! Ibinagsak ni Lex ang kanyang mga kamay sa mesa. Bagamat 80 taong gulang na siya, medyo malakas pa rin siya. At malakas na yumanig ang mesa nang hampasin niya ito. So what if nag-cheat sila? Walang halagang banggitin kung malalampasan natin ang mahirap na panahon na ito. Thea, tawagan mo si James para bumalik ka. Hindi ba niloloko niya si Zora? Pabalaykan mo siya at tulungan tayo. Lolo, halos maiyak si Thea dahil sa nakakasuffocate ang pressure. Napipilitan siyang tawagan si James para maiwasan ang pagbabayad ng 30 bilyong dolyar. Lolo, ikaw ang nagpatalsak sa kanya sa pamilya. Ikaw dapat ang tatawag sa kanya. Hindi ako walang kahihiyan para pagdaanan ito. Thea, hindi ka dapat nagmatigas ng ulo. Pinag-uusapan natin ang chairman ng Transgenerational Group. Obvious naman na may kakaibang relasyon sa kanya ang Blythe King. She's a really influential person na hindi natin kayang masaktan. Hindi man lang tayo makakapag-scoop ng 1 bilyong dolyar. Kaya paano tayo makakakuha ng 30 bilyon? Ang kasalukuyang Lex ay wala ng kaakit-akit na hitsura sa kanyang mukha. Parang nawalan siya ng lakas. At namutla ang mukha niya. Nakikiusap si Lolo. May gustong sabihin si Thea pero tumigil. Thea, baka hilingin mo kay James na bumalik. Kinumbinsi din siya ni Gladys. Sumulyap si Howard kay Thea at sinabing, Thea, ikaw ang executive chairman ng negosyo ng pamilya ng Callahans at may hawak na 5% ng shares. Hindi mo dapat maging makasarili na unahin ang iyong mga emosyon habang ang ating pamilya ay nasa napakadesperadong sitwasyon. Oo, Thea, ikaw lang ang pag-asa namin ngayon. Ang panloloko sa ibang babae ay hindi seryoso. Tama iyan. Si Zara ay nagtatrabaho ngayon para kay Ms. Brooks. Siya ang epitome ng kayamanan. Makaka-jackpot ang mga Callahan kung mapagaan natin ang relasyon at pabor kay Zara. Nagpalit-palit ang mga kapamilya para kumbansihin si Thea, bilasan mo Thea. Tawagan si James at hiniling sa kanya na bumalik. Ang mamahaling sasakyan at bahay ko ay nakadepende sa kanya ngayon. Nag-aalala si David. Malapit na silang mamuhay ng pambihirang buhay. At ayaw niyang malugi ang mga Callahan dahil nasaktan nila si Scarlett. Susubukan ko. Tumayo si Thea. Naglakad papunta sa pinto. At kinuha ang phone niya para tawagan si James. Sa totoo lang, hindi niya talaga gustong hiwalayan si James at nagplanong bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Naalala niya ang kabaitang ipinakita nito sa kanya noon. Siya pa rin ang magiging ugly duckling ng Kensington na hinamak ng lahat kung hindi dahil kay Jarnes. Hindi niya makakamit kung ano ang mayroon siya ngayon kung wala siya. Karaniwang klinika, napatingin si James sa phone niya. Alam niyang tatawagan siya agad ni Thea. Sure enough, hindi nagtagal lumabas ang number ni Thea sa screen niya. Agad naman siyang kinilig at proud na tumingin kay Henry. Tingnan mo. Sinabi ko sa iyo na tama ako. Tiyak na darating ang mga Callahan para makiusap sa akin kung sila ay nasa isang krisis. Ito ay napaka hindi kailangan. Naiwang tulala si Henry sa kanyang ginawa. Napakaraming nangyari, at napakaraming tao ang nasangkot dahil lamang sa alitan ng mag-asawa. Ipinakita pa niya ang Blythe King para tumulong. Hindi pinansin ni James si Henry at sinagot ang telepono. Casual niyang sabi, Thea, sinabi ko na sa iyo na hindi bukas ang Department of Civil Affairs. Hindi nila maproseso ang aming divorce procedure. Ay James, pwede ka bang bumalik sa villa ng mga Callahan para pag-usapan? Hindi. Ang ibig kong sabihin,
Hindi ito tungkol sa diborsyo. Nagkunwari si James na hindi nakakalimutan at nagtanong. Ano ang nangyari? Mahirap ipaliwanag sa pamamagitan ng telepono. Ikaw, dapat bumalik ka muna. Sige, pupunta ako. Ibinaba ni James ang telepono at buong pagmamalaking sinabi. Alis na ako, Henry. Pinaandar ni James ang kanyang dekuryenteng motorsiklo patungo sa villa ng mga kalahan. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay nakita niya ang mga antik at paintings na nakakalat sa sahig. Umupo si Lex sa sofa at humithit ng tabako. Bukod sa ilang mga pangunahing miyembro na nakaupo, ang iba ay nakatayo. Pumasok si James at nagkunwaring nagulat. Oh, akala ko ba nagkakaroon ka ng iyong ika-80 kaarawan sa House of Royals? Bakit nasa bahay kayong lahat? Ano ang nangyayari? Nakita niya si Wendy na nakaupo sa sofa habang umiiyak. Ano bang problema? Wendy, nasaan ang asawa mong deputy captain? Brody, bakit hindi ko siya nakikita dito? Sabi ni James at sadyang tumingin sa paligid. Ang mga kalahan ay may napakapangit na hitsura. Labis silang nagalit kay James. Gayunpaman, hiniling nila ang tulong ni James at hindi nila ito mapag-alitan. Mahinang sambit ni Tommy. James, wala ka bang kakaibang relasyon kay Zora? Dahil siya ay nagtatrabaho ngayon para kay MS. Brooks, maaari mo ba siyang hilingin kay MS? Brooks na patawarin ang mga kalahan. Ha! Lumapit si James at umupo sa tabi ni Thea. Lumayo si Thea at lumayo sa kanya. Anong nangyari? Tanong ni James habang kunwaring naguguluhan. Napatingin siya sa mga kapamilya. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang lahat. Paano ako tutulong kung hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang problema? Sabihin mo sa akin. Thea. Tumingin si Thea kay James at nagpaliwanag. Ngayon sa House of Royals. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari sa House of Royals. Haha, tumawa ng malakas si James. Ipinagmalaki ninyo ang tungkol sa kanilang sekretarya ng general at representante na kapitan ng ilang espesyal na unit ng pulisya. I can't believe na jinx ko talaga sila. Mapapatalsik talaga sila sa militar. Ito ay nagsisilbi sa kanila ng tama. Ito ang karma. Ang bawat tao'y may labis na hindi nasisiyahang mga ekspresyon. Walang pakialam na sinabi ni Howard. Bahagi ka rin ng pamilya namin. James, paano mo nagagawang pinag-aganya ang apoy ngayon? Paano kung gusto kong painitan ang apoy? Hindi mo ako matiis. Sige, aalis na ako. Tumayo si James at aalis na sana. Bigla siyang hinayla ni Thea at naawa na nakiusap. James, tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Tumingin si James kay Thea at sinabing, Thea, inosente talaga kami ng pinsan mo. Hindi ito ang hitsura nito. Ikaw lang ang mahal ko. I'll die for you kung iyan ang hihilingin mo sa akin. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si James na magpaliwanag. Ngayon, sa wakas ay nakakuha siya ng pagkakataon, maniwala ka. Ngayon, maaari mo bang tulungan ang mga kalahan na makaalis sa gulo na ito? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Thea, nasabi ko nang ang wala akong kinalaman kay Zora. Kayo ang dapat managot sa gulo. Paanong ang isang tagalabas na tulad ko ay maaalis kayong lahat sa gulo na ito? Sabi ni James na may matuwid na ekspresyon. Nagsasabi ng totoo si James. Gayunpaman, tila siya ay kumikilos na hanggal ng higit pang mga tanong sa mga mata ng mga kalahan. Ipahayag ang iyong mga kondisyon. Kaya kung ibigay sa iyo ang kahit ano basta't hindi ito isang bagay na mapangahas, walang pakialam na tanong ni Lex. Paano kung 10 milyon? Tanong ni Howard. Nagkibit balikat si James. 10 milyon. Sa tingin ba nila kulang ako sa pera? Ang buong transgenerational group na walang trilyon ay pag-aari niya. Dagdag pa, kung gusto niya ng pera.
Maaari lang siyang maglakbay sa Southern Plains at magkaroon ng daan-daang bilyon kapag bumalik siya. Malamig na tumingin kay James ang buong pamilya. Hindi pa ba sapat ang 10 milyon? Paano kung 100 milyon? Isang pangako na bibigyan ka ng 100 milyong dolyar kung mareresolba mo ang paggamit nito at malalampasan mo ang mga kalahan sa krisis na ito. Sumulyap din si Thea kay James ng may pag-asa. Naramdaman ni James ang pagkirot sa kanyang puso nang makita niya ang kanyang naluluhang ekspresyon. Umupo siya at inabot para hawakan ang kamay ni Thea. Gayunpaman, likas niyang iniiwasan siya. Nahihiya si James habang sinulyapan si Thea. Aniya, Thea, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Ang buong pamilya mo ay hindi naniniwala sa akin. Sa tingin mo kailangan ko talaga ng pera. I just want to prove my innocence to you. But you simply refuse to trust me. Hindi mangyayari ang gulo na ito kung nagtiwala lang kayo sa akin. Ang gusto mong sabihin ay naghihirap ang mga kalahan dahil hindi kami naniwala sa iyo. Ikaw ba ang may pananagutan dito? Oo, tama ka. Nag-cross-leg si James at nagsindi ng sigarilyo. Sinabi ko sa iyo simula pa lang na inayos ko na ang lahat. Ako ang tumawag sa telepono para kunin si Gavin para humingi ng tawad. Ngunit lahat kayo ay may katangahang naniwala kay Brody. Sinabi ko sa iyo na mag-iimpake na sila at aalis sa paunang rehiyon. Akala mo ba na bluff ako? Nagpalitan ng tingin ang mga miyembro ng pamilya sa isa't isa. Kabanata 199. Nagulat ang lahat sa sinabi ni James. Paano nagkaroon ng ganoong impluwensya ang manugang na lalaki? Paano niya nagawang magpakita ng personal ang Blythe King? Pagkaraan ng ilang sandali ay natulala. Agad nilang naunawaan ang sitwasyon. Ginamit ni James ang pagkakataon para umarte na parang makapangyarihan talaga siya pagkatapos ng insidente. Sino sa Kensington ang may kakayahang magpakita ng personal na hari ng Blythe? Huminga ng malalim si Lex at sinabing, James, anuman ang nangyari, bahagi ka ng mga kalahan ngayon. Hindi mo lang kami mapapanood na bumaba sa apoy. Di ba? Nagtaas ng boses si James. Hindi ba gusto mo akong paalisan sa mga kalahan? Hindi mo ba gustong hiwalayan ako ni Thea? Hindi na. Hindi kayo maghihiwalay. Parte ka pa rin ng pamilya namin. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagsimulang subukan at hikayatin si James. Thea, anong sabi mo? Napatingin si Lex kay Thea at nagtanong. Saglit na nag-isip si Thea at sinabing, basta kaya mo pang lutisin ang kasalukuyang krisis ng mga kalahan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Napatingin si James kay Gladys. Ano sa tingin mo? Moin. Agad na sabi ni Gladys. Wala nang divorce. Hindi na natin pag-usapan ang tungkol sa diborsyo. Hindi ko patatawarin ang sinumang maglakas loob na magsalita tungkol sa diborsyo sa hinaharap. Sobrang nasiyahan si James. Walang mangyayari kung nakinig sila sa kanya simula pa lang. Sinulyapan niya si Thea at nagturo. Tawagan mo si Zora. Thea, ako. Natigilan si Thea. Siyempre, dapat ikaw. Pinsan mo siya. At hindi mo siya naintindihan. Ang pinakamaliit na magagawa mo ay personal na humingi ng tawad sa kanya. Maaaring sumang-ayon siyang tumulong sa pagsusumamo kay MS Brooks kung hihingi ka ng tawad. Alam na ninyo na siya ang taong nagtatrabaho kay MS Brooks ngayon. Si MS Brooks ang may-ari ng Transgenerational Group. Ano ang 30 billion sa kanya? Napaisip si Thea saglit. Maaaring hindi ko talaga maintindihan sina James at Zora. Mukhang makatwiran. Isang araw pa lang silang dalawa nagkita. Paano sila makakabit sa isa't isa ng napakabilis? Panipitandang padamdam. Susubukan ko. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Zora. Zora. Ako ito. Thea. Oh, Thea. Medyo busy ako. May maitutulong ba ako sa iyo? Maliko kayo ni James.
At kinikilala namin ang aming pagkakamali. Magpapabook kami ng table sa Gourmand para humingi ng paumanhin sa iyo ng personal. Nasabi ko na sa iyo Thea, walang namamagitan sa amin ni James. Tao ba talaga akong walang kahihiyan? Boses ni Zara ang narinig sa telepono. Ako, naniniwala ako sa iyo. Isa pang bagay, maaari mo bang imbitahan si MS Brooks na pumunta din? Ang nangyari ngayon ay kasalanan namin. At gusto naming humingi ng tawad sa kanya ng personal. Ganoon ba? Susubukan kong tanungin siya tungkol dito. Si MS Brooks ay may napakasikip na schedule at napakaabala. Hindi ako sigurado kung makakapagbigay siya ng oras. Salamat. Maraming salamat. Tatawag ulit ako mamaya. Binaba ni Zara ang telepono. Nakahinga ng maluwag ang mga kalahan nang marinig ang usapan sa telepono. Mula sa kanilang pananaw, malulutas ang paggamit hanggat hindi tumulong si Zara na ayusin ito dahil si Scarlett ay hindi kulang sa pera. At 30 bilyon ay maluwag na sukli sa kanya. Talagang pinahahalagahan kita, Thea. Sa wakas ay sumilay ang ngiti sa mukha ni Lex. Napataas ang kilay ni Gladys at proud na sinabi. Si Zara ay taga-bundok, nagtatrabaho pa siya sa Transgenerational Group. Sa isang salita mula sa kanya, madaling makapasok ang mga kalahan sa Commercial City. Tama ka, Gladys. May utang tayong lahat kay Zara. Sinubukan ng buong pamilya na purihin at pasayahin si Gladys. Walang pakialam na sabi ni James. Huwag kang masyadong mag-celebrate. Nag-organize kayo ng birthday party sa House of Royals nang walang pahintulot. Malamang galit na galit si MS Brooks. At hindi magiging madali ang paghingi ng kanyang kapatawaran. Sinulyapan ni Thea si James pagkatapos niyang ilabas ang House of Royals. Kay Scarlett ba ang House of Royals? Oh, dapat lang. Kung gayon, paano mo ako nadala sa House of Royals sa loob ng 10 araw? Anong relasyon niyo ni Scarlett? Inayos mo ba na magtrabaho si Zara sa Transgenerational Group? Oo, hindi ito itinanggi ni James at ipinagmalaki. Ang bahay ng Royal ni Scarlett ay pag-aari ko. At maaari akong pumunta kung gusto ko. Inayos ko rin na magtrabaho si Zara sa Transgenerational Group. May kikinig si Scarlett sa lahat ng sasabihin ko. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Medyo nambobola ka namin. At nagpapatuloy ka pa sa paggawa ng mas nakakatakot na kasinungalingan. Sinulyapan siya ng mga kalahan ng masama. Ang kanyang mga kasinungalingan ay mapangahas. Sa iyong mga salita, ibig sabihin ay asawa mo si Scarlett. At inimbitahan mo ang Blythe King sa House of Royals ngayon. Malamig na sabi ni Tommy. Napatingin si James kay Tommy. Siyempre, anong sinungaling? Ngumuso si Tommy. Napatingin sa kanya ang ibang miyembro ng pamilya. Ngayon ay hindi na nila kailangan na paboran si James dahil hindi naman siya nakalutas sa krisis ng pamilya. Si Zara ay mula sa parehong pamilya ni Gladys. Ang Hills. Anong kinalaman ni James? Sinabi ni James ang totoo. Ang mga kalahan ay hindi naniwala sa kanya. At wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi naman sa ayaw nilang maniwala sa kanya. Ito ay na siya ay walang anumang bagay upang suportahan ang kanyang mga salita. Paano magkakaroon ng ganoong impluwensya ang isang sundalo na nagretiro sa militar at umasa sa mga kalahan para mabuhay? Ang mga kalahan ay tumama sa jackpot at mabilis na umunlad kung siya ay talagang napakalakas. Thea, maraming salamat sa paghatid sa amin dito. Ito ang pinakamalaking pagpipilian na ibigay. Ang mga kalahan sa iyo. Naniniwala si Lolo na aakayin mo kami sa napakaraming haba. Tumingin si Lex kay Thea at nagtanong. May isa pang tanong si Lolo. Sige po, Lolo. Sino ang taong iniligtas mo 10 taon na ang nakakaraan? Tanong ni Lex. Maraming nangyari.
Na-curious si Lex sa pangyayari kung saan ipinagtanggol ng ilang bigwig si Thea at napakaraming tao ang lumuhod sa harapan niya sa birthday party ni Yuna. Alam niyang dahil iyon sa taong iniligtas ni Thea 10 taon na ang nakararaan. Ito ang dahilan kung bakit naging magalang ang mga bigwig na iyon kay Thea. Gayunpaman, hindi niya alam ang tungkol sa mga detalye ng kwento. Ang lahat ay pinag-uusapan ng kanilang mga mata kay Thea at naghihintay ng kanyang sagot. Tungkol dyan, hindi sigurado si Thea sa gagawin at pasimpleng sumulyap kay James. Hindi ko rin alam ang identity niya. Ang kanyang mukha ay lubhang nasunog. At hindi ko siya makilala. Alam ko na siya ang taong pumatay sa mga ulo ng Great Four at binaril ng Blythe King. Siya ay pinatay na. Ngunit bakit ang mga big shot na ito ay tinatrato ka pa rin ng may labis na paggalang? Puno ng pagdududa si Lex. Itay. Ang mga Kayden ang numero 1 pamilya sa Kensington. Si Thomas ay isang napakasosyal na tao at may koneksyon sa buong mundo. Naiintindihan nila na gusto nilang tuparin ang kanilang pangako dahil sa pangalan ng Caydens. Ani Howard, bahagyang tumango si Lex. Well, iyon ay makatwiran. Umupo si James sa isang tabi at nanatiling tahimik. Nagsimulang mag-isip si Thea tungkol sa lalaking nakamaskara ng aswang na nagligtas sa kanya. At bakas sa mukha niya ang pagkabigo. Ang lalaking nakamaskara ng multo ay pinatay. Kaya walang pagkakataon na malaman nito ang tunay na pagkatao nito. Hindi niya alam kung sino ang kanyang iniligtas at ibinalik ang pabor sa kanya. Maya-maya, tumawag ulit si Zara. Thea, pumayag si MS. Brooks na sumama sa amin. Ito ay nasa Gormond. Tama ba? Anong oras na? Nagtagal si MS. Brooks para makipagkita sa iyo. Kaya't huwag mangyaring siyang paghintayin. Kung hindi, wala na rin akong magagawa para sa mga kalahan. Tuwang-tuwa si Thea at sumagot. 6 in the evening sa Diamond Room ng Gormond. Sige, ipapaalam ko kay MS. Brooks, binaba ni Zara ang tawag. Nagliwanag ang mga mukha ng mga kalahan. Sa wakas natapos na ang kanilang krisis. Kumunat ang noo ni Lex. Thea, kakaunti lang ang Diamond Room sa Gormond of Kensington. Sigurado ka bang makakakuha tayo ng reserbasyon? Bago pa makasagot si Thea ay naputol na ang usapan ng kanyang ina na si Gladys. She said spoggily, "Aren't you guys aware of how capable Thea is?" Noong huling beses kaming kumain sa Gormond, personal na niregaluhan ni Mr. Grayson si Thea ng isang membership card na diamante. Siya ay karapat-dapat para sa libreng pagkain bawat buwan at 3% na bawas sa bawat iba pang pagkain. Seryoso, hindi pwede. Ganon na baka impluwensya si Thea ngayon. Kahit na ang mga Kayden ay isang makapangyarihang pamilya. Sila ngayon ay wala na. Bakit sila mag-e-effort na magpabor kay Thea? Sa aking opinyon, si Grayson mula sa Gormond ay malamang na nagkaroon ng interes sa kanya. Nang marinig iyon ay namula ang mukha ni Thea. Pinabulaanan niya ang pag-iisip. Di huwag kang magbulalas ng katarantaduhan. Thea, si Brian Grayson ay bahagi ng pamilyang Grayson mula sa capital. Buti na lang may gusto siya sa'yo. Sa palagay ko, dapat mong hiwalayan si James. Ang basurang iyon ay linto lamang sa mga kalahan. Kahit na wala siyang kakayahan. Ipinagmamalaki niya ang walang tigil. Ang mga kalahan, muli, ay sinubukang kumbansihin si Thea na hiwalayan si James. Galit na galit ang itsura ni James. Ngayong nawala na ang peklat, nakalimutan na nila ang sakit. Tsaka nandito pa yung peklat. Sinulyapan ni Thea si James at sinabing, "Napangasawa ko siya, kaya asawa niya ako." Baka nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Ngunit nalutas namin ang mga isyong iyon. Handa akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nakaramdam si James ng init sa kanyang dibdib nang marinig ang kanyang mga sinasabi. Hindi niya napigil ang hawakan ang braso ni Thea.
Darling, ikaw ang pinakamagaling. Sige, ngayon na. Tumayo si Lex. Dahil nakapagpa-reserve na si Thea sa Gorman's Diamond Room. Pumunta na tayo at ihanda ang ating mga regalo. Kailangan nating humingi ng tawad kay MS Brooks sa pagkakataong ito. Pumunta si Thea at nagpareserba para sa isang Diamond Room. Maya-maya, tanghali na, nais ni James na sumali sa kapistahan. Pagkatapos ng lahat, ang Gourmand ay ang pinakamarangyang restaurant sa Kensington. At ang kalidad ng cuisine nito ay first class. Gayunpaman, ang mga kalahan ay laban dito. Nag-aalala sila na baka madulas ang dila ni James at hindi sinasadyang masaktan si Scarlett. Kung tutuusin, hilig niyang magyabang ng walang tigil. Dahil dito, walang choice si James kundi sumunod. Maaga siyang umuwi habang ang mga kalahan ay nagtungo sa Gourmand. Pagbalik sa kalahan residence, umupo siya sa sofa, nakagan siya. Mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon na harap ko na ang lahat ng problemang ito. Mas masahol sila sa mundo kumpara sa pakikipaglaban sa isang digmaan. Nanatili si James sa tirahan ng ilang oras bago bumalik ang mga kalahan. Bumukas ang pinto. At pumasok ang mga kalahan. Nag-uusap at nagtatawanan. Thea, hindi ko alam na sobrang mapagpatawad ni MS Brooks. Tinalikuran niya ang aming 30 bilyong dolyar na utang pagkatapos lamang na makisalo sa amin ng isang pagkain. Zara, paano ka nakapasok sa grupo sa loob lang ng ilang araw? Kilala mo pa si MS Brooks. Ipinagmamalaki mo kami. Naglakad palapit si Zara sa likod ng mga kalahan. Naging bahagi si Zara sa pagtulong sa mga kalahan upang maiwasan ang kanilang krisis sa pamamagitan ng pag-imbita kay Scarlett para kumain. Dahil dito, pinupuri siya ng pamilya. Nakangiting sabi ni Zara, pumunta ako sa Kensington para maghanap ng trabaho. Nagkataon lang nakaka-establish pa lang ng group at on a hiring spree. Nagpunta ako para sa isang pakikipanayam upang subukan ang aking kapalaran at nakasalubong ko si MS Brooks sa daan. Hindi ko alam na siya pala. Chairman ng grupo noon. Nag-usap kami ng kaunti. At ipinatawag ako sa silid nang dumating ang oras para sa sesyon ng pakikipanayam. Ngumiti si Thea. Akala ko talaga si James ang nagpakilala sa iyo sa trabaho. Siya. Huminto si Zara at sinabing, walang paraan na ang isang walang kwentang lalaki na tulad niya ay makakahanap sa akin ng trabaho. Hindi banggitin ang isa sa grupo. Paano niya magagawa iyon? Though I have to say, Thea, walang nangyayari sa atin. Sige, may tiwala ako sa'yo. Nakangiting tumayo si James. Dahil nakabalik na kayo, sa palagay ko ay naharap mo na ang problema. Tumango si Thea. Aha! Naayos na ang lahat. Nang makita ni David ang abo sa mesa. Sumigaw si David. James! Sino ba ang pakiramdam sa iyo na manigarilyo sa bahay? Ang mesa ay puno ng abo ngayon. Saway din sa kanya ni Gladys. Linisin mo sila ngayon. Nakuha ko. Hindi na nagsalita si James. Mabilis niyang nilinis ang mga abo sa tabi ng ashtray. Nang masaksihan ang eksenang ito, napakunot ang noo ni Zara. Ang mga kalahan ay nag-uutos sa likod ng mga eksenang may-ari ng grupo sa paligid. Sa pagkakataong iyon, hindi niya maiwasang mainggit sa swerte ni Thea. Gaano kaganda ang mangyayari kung siya ang magliligtas kay James 10 taon na ang nakararaan. Nag-organisa si Lex ng birthday banquet sa House of Royals. Ito ay para sa pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang mga tao at sa makatuwid. Ay dapat na maging isang malaking sensasyon sa Kensington. Ang ilan ay pumunta upang makita si Thea, ngunit karamihan ay naroon para sa House of Royals. Ang House of Royals ay hindi ordinaryong lugar. Dahil ang mga kalahan ay nakapag-organisa ng isang piging sa kaarawan doon. Maaari lamang itong mga hulugan na kilala na nila ngayon ang ilang malaking pagkakataon. Walang inaasahan na magkakaroon ng false alarm.
Ngayon, alam na ng lahat na nangyari ang lahat dahil sa isang manugang ng mga kalahan na dating bise-kapitan ng puwersa ng pulisya ng North Kensington. Ang isang tao mula sa Cadence ay nagtatrabaho bilang sekretarya ng isang general ng rehiyong militar ng North Kensington. At dahil lamang sa kanyang mga koneksyon kaya ang mga kalahan ay nakapag-organisa ng isang piging sa House of Royals. Kalahati. Gayunpaman, nagkamali ang kalihim na nakikita sa maling alarma sa piging ng mga kalahan. Dahil dito, muli silang ginawang katatawanan. Akala ko ay dumating na ang oras para sa mga kalahan. Ngunit lumalabas na ito ay isang harapan lamang. Ngayon na sinaktan ng mga kalahan ang Blythe King at Scarlett Brooks. Tapos para sa kanila, kahit si Thea ay hindi makaligtas sa kanila. Bagamat nalutas na ang usapin, pinag-uusapan pa rin ito ng lahat. Samantala, walang magawa si James. Kaya naging house husband siya ng mga kalahan. Si Thea naman ay abala sa mga gawain ng kumpanya. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang araw. Ngayon ay ang Mid-Autumn Festival, isang araw ng reunion. Ang mga kalahan ay abala sa paghahanda para sa handaan. Ngayon din ang araw ng memorial ng mga Caden. Higit sa lahat, ngayon ang itinakdang deadline ni James para sa mga salarin ng kanyang nakaraan. Inutusan niya ang mga salarin mula 10 taon na ang nakararaan na lumuhod sa loob ng 10 araw at magpakamatay sa araw na ito. Gayunpaman, wala sa kanila ang ipinakita. Pagkatapos ay inilabas niya ang salita, na tinawag ang mga salarin na magtipon sa sementeryo ng mga Caden upang ayusin ang alitan. Umaga tanghali, nagising si James. Inaayos ang kanyang kurbata. Pinaalalahanan siya ni Thea, ngayon ang Mid-Autumn Festival. Isang araw ng reunion, panuurin ang iyong mga salita sa piging ng pamilya. Hindi kita matutulungan kung magagalit ka kay Lolo. Darling, hindi ako komportable sa pagsusuot ng suit na ito. Sabi ni James, baka hindi na ako pumunta. Kung pupunta ako, ipapahiya lang kita sa harap ng lahat. Mananatili lang ako sa bahay at kakain ng instant noodles. Nagdilim ang mukha ni Thea. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ikaw ang asawa ko. Mid-Autumn Festival ngayon. At miyembro ka ng Calahans. Paanong hindi ka makakapunta? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pagpasok, narinig ni Gladys ang usapan nila. She immediately said, hindi ka naman ganoon ka-dance. At least aware ka sa presensya mo ay ikakahiya lang ni Thea. Kung ganoon, hindi ako sasama. Gladys, sa wakas naging chairman na si Thea. Kung pupunta ako at kahit papaano ay masaktan si Lolo at ang iba pang mga kalahan. Kukunin nilang muli si Thea. Dapat sa kalahan residence lang ako pumunta. Masiguro ang posisyon ni Thea bilang chairman. Thea, ano ang dili-dali mo? Alam mo namang ayaw ni Lolo na nahuhuli ang mga tao. Pumasok si Tommy. Kung ayaw ni James, hayaan mo siya. Kumuha siya ng ilang daang dolyar at iniabot kay James. Ngayon ay ang Mid-Autumn Festival. Dahil hindi ka pupunta sa Calahans, at least treat mo ang iyong sarili sa isang masarap na pagkain. Salamat. Kinuha ni James ang pera. Puno ng pasasalamat ang mukha. Kumunot ang noo ni Thea. Hindi ka ba talaga pupunta? Thea, ipapahiya lang kita kung pupunta ako. Ayokong ipahiya ka sa harap ng pamilya mo. Ikaw na ang chairman ngayon. Kung tutuusin, saglit na nag-isip si Thea at sinabing, fine, babalik ako ng maaga. Sabay tayong kakain para makabawi. Salamat, mahal. Nakangiting sabi ni James. Bumantong hininga si Thea bilang pagbibitiw. Bagamat nag-ayos siya ng trabaho para kay James. Maraming tao ang nasaktan niya sa unang araw niya. Ang mga taong iyon ay naglunsad pa ng formal na reklamo. Wala siyang choice kundi pauwiin si James. Sa sandaling umalis ang mga kalahan. Nawala ang ngiti sa mukha ni James.
Napalitan lamang ng malungkot na ekspresyon. Bakas sa kanyang madilim na mukha ang mamamatay tao. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Henry. Henry, ano ang sitwasyon? James, hinihintay ko ang tawag mo. Binabantayan ko ang sementeryo. Ngayon ang araw ng paglilibing ng mga pinuno ng Grade 4. At pumili sila ng isang libingan malapit sa sementeryo ng mga Kaydan. Bukod sa mga pangunahing miyembro ng Grade 4, ang mga tulad ni Dawson, Nine Fingers, at ang underworld forces ng Kensington ay nagtipon sa mga suburb. Nasa 10,000 ang bilang nila. Kabanata 203. Iniulat ni Henry ang sitwasyon kay James. Dumilim ang mukha ni James. Kumusta ang paghahanda para sa Blythe King? Sagot ni Henry, nag-inquire na ako. Sinabi niya sa akin na tinipon niya ang mga puwersa. 100 combat aircraft, 300 tangke, 500 armored vehicle, at 1,000 convoy ang nagtipon sa rehiyon ng militar. Hinihintay lang nila ang iyong utos. Gayunpaman, sinabi ng Blythe King na ito na ang ilang beses na tutulungan kanya. Ayaw din daw niyang gumawa ng gulo. Malamig na sabi ni James. I'll spare those unrelated to the case. Gayunpaman, walang awa para sa mga kasangkot. Ramdam ni Henry sa boses ni James ang pagpatay sa layunin. Naglakad si James palabas ng common clinic. Nakapagpalit na siya ng damit at ngayon ay nakasuot na siya ng malaking sized na trench coat. Hinawakan niya ang maskara niya kanina. Ngayon, aayusin niya ang alitan mula 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga lalaki mula sa The Grade 4 ay natipon sa mga suburb ng Kensington malapit sa Flora Lakeside. Sa abot ng paningin ng mga mata, may sunod-sunod na alon ng mga lalaking nakaitim na armado ng mga machetes at metal rods. Ito ay mga lalaki mula sa underworld. Nandoon din si Rowena, sandali siyang nakarete. Ngunit ngayon ay halos gumaling na siya. Gayunpaman, nanatili ang peklat sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, wala siya sa kanyang karaniwang kaakit-akit ngunit sa halip ay kahabag-habag. Sinulyapan niya ang mga lalaki ng The Grade 4 na nagkukumpulan habang tumingin kay Dawson. Nine Fingers, at sa iba pang makapangyarihang lalaki ng underworld na nakatayo sa gilid ng kalsada. Armado hanggang sa ngipin. Hector, mapapahamak mo kaming lahat. Hector scoffed. 10,000 kaming nagtipon dito ngayon. Bakit tayo dapat matakot sa nalalabi lamang ng mga Kaydan? Kahit na sila ay may lakas ng loob na magpakita. Sila ay halos naglalakad sa kanilang sariling mga libingan. Sinabi ni Dawson na walang pakialam sa tingin. Dito nasunog ang tirahan ng Kaydan 10 taon na ang nakararaan. Makalipas ang 10 taon, at nasa iisang lugar na kami. Kung ang labi ng mga Kaydan ay maglakas loob na magpakita, ito na ang katapusan nila. Agad na sumingit si Hector. Hanggat nandito si Dawson, hindi siya maglalakas loob. Ang natitirang bahagi ng The Grade 4 ay Einbolden. Tiningnan ni Melvin mula sa Fraser ang oras. 9:09 na ng umaga. Nagsalita siya, maghihintay kami hanggang tanghali upang ilibing ang aming mga ama. Tumango naman si Kelvin from the Wilsons. Samang-ayon ako, tanghali ang perpektong oras para sa libing. Pag-uulat, sa sandaling iyon, tumakbo ang isang lalaki na may tato na green dragon sa kanyang katawan at lumuhad sa sahig. Dawson, may paparating na sasakyan sa atin. May nakikita tayong 2 lalaking nakamaskara sa loob. Haha, tumango si Dawson. Kung maglakas loob silang pumunta, papasukin sila. Ang lugar na ito ang magiging huling pahingahan nila. Mula sa malayo, nagmaneho si Henry papunta sa kanila. Sa pag-scan sa kanyang paligid, tanging mga lalaking armado ng mga machete ang kanyang nakikita. At mga pamalo ng metal. Hindi mabilang na mga lalaki ang nakapalibot sa sementeryo ng mga Kaydan nang makita ang pagpapakita nito ng puwersa. Bumilis ang tibok ng puso ni Henry.
Palihim siyang napabuntong hininga. Ipagdasal natin na huwag nilang i-push masyado. Kung hindi, ang tubig sa Flora Lakeside ay mabahira ng dugo. Ihinto mo ang sasakyan. Oo, hininto ni Henry ang sasakyan. Binuksan ni James ang pinto at bumaba ng sasakyan. Sa mga kalsada ay nakatayo ang mga lalaking gilid na nakaitim na armado ng mga machete at mga baras na bakal. Kahanga-hanga ang kanilang porma sayon. Kahit sinong normal na tao ay matatakot sa labas ng kanilang talino kapag nasaksihan ang eksena. Gayunpaman, si James ay nagmarcha pasulong. Walang takot. Ang mga pinuno ng The Great Four ay nanunood gamit ang kanilang mga binocular mula sa malayo. Nang makitang naglalakad si James at Henry papunta sa kanila, nagtawanan sila. Damn! Nakakatuwa naman. Seryoso ba silang lumalapit sa amin kapag silang dalawa lang? Siguradong pagod na silang mabuhay. Nag-aalala akong may sakit sa mga nakaraang araw na iniisip ang tungkol sa mga labi ng mga Kayden at kung gaano sila nakakatakot. Sinong nakakaalam na dalawa lang sila? Tumayo ka at hayaan silang dumating. Tatapusin ko ang buhay nila sa sementeryo ng mga Kayden. Ang mga lalaki mula sa The Great Four ay natunaw sa pagtawa nang makita sina James at Henry. Sa kanilang mga mata, sila ay patay na. Bagaman ito ang mga suburb, ang mga lokal na magsasaka ay naninirahan dito. Ngayon ay ang Mid-Autumn Festival. At ang mga pamilya ay nagtipon para sa muling pagsasama. Sa umaga, ang mga armadong lalaki sa 10,000 ay dumagsa sa lugar. Nataranta ang mga taga-ron. Nanatili sila sa kaligtasan ng kanilang mga tahanan at hindi gumala. Ang ilan ay natakot pa nga. Lumikas sa ibang lugar. Sa magkabilang ng kalsada ay nakatayo ang mga lalaking gilid na nakaitim na armado ng mga sandata na may mabangis na tingin sa kanilang mukha. Lumapit sa kanila sina James at Henry. Ang mga lalaki ay nakatanggap ng mga utos na huwag silang saktan sa ngayon. Hindi nagtagal. Dumating si James sa sementeryo ng mga Kayden. Punong-puno ng mga tao ang sementeryo ng mga Kayden. Ang ilang mga kabaong ay nakahiga sa mga butas na hinukay sa isang dalesdis na hindi masyadong malayo. Mayroong ilang mga bulaklak sa lugar ng libingan. Sa labas ng Kayden Cemetery sa isang bakanteng kapirasong lupa ay nakatayo ang kasalukuyang mga pinuno ng Great Four. Hector Xavier, Melvin Frazier, Kelvin Wilson, at Drake Zimmerman, maging si Dawson, Nine Fingers, at ang iba't ibang puwersa ng underworld ng Kensington ay naruroon. Dinala nila ang kanilang mga tauhan upang tumulong. Umabot sila sa mahigit 10,000 tao. Nakahiga sa lupa ang isang 70 taong gulang na lalaki at isang 20 taong gulang na babae. Ang lalaki ay itinali at inihiga sa lupa na parang patay na aso. Pati ang babae ay nakatali. Magulo ang kanyang buhok. At ang kanyang puting damit ay tumalsik ng puti. She wore a disconcerted expression. Pumasok sina James at Henry sa ilalim ng kanilang mga tingin. Si Melvin ang unang tumawa. Haha, dumating ka talaga. Itinuro ni Kelvin ang lax-lax ang lalaking nakapaligid sa kanila. Nalabi ng mga Kayden, hindi mo ba nakikita kung gaano ka walang kapangyarihan? O nandito ka lang para patayin ang sarili mo? Lumapit si Drake at sumigaw. Ako ang nagtali sa mga Kayden at sinunog ang vilya ng mga Kayden 10 taon na ang nakararaan. Hindi namin alam. Napansin ni Thea Callahan ang apoy at iniligtas ka. Anuman, ngayon ang iyong kapahamakan. Gaano ka man kalakas. Tapikin, tapikin, tapikin. Tumunog ang mga gripo nang tumama ang kanilang mga botas sa lupa. Huminto si James sa harap ng lahat. Tinadyakan ni Dawson ang lalaking nakahandusay sa lupa. Arg! Napasigaw ang lalaki sa sakit. Napasulyap si Dawson kay James na nakamaskara at pumikit. Ako rin. Hindi ko alam na may Kayden pala na makakalusot sa hawak namin. Matapos ang pagkawasak ng mga Kayden,
Itinayo niya ang sementeryo na ito at inilibing sila dito. Napatingin si James sa lalaking nakahandusay sa lupa. Mr. Queen. Nanginginig siya. Si Newton Queen ang mayordomo ng mga Caden. Nakatakas siya sa sunog dahil wala siya sa Kensington sa panahon ng insidente. Ayon sa impormasyon ni Henry, umalis si Newton sa Kensington maraming taon na ang nakalilipas. Lumingon si James at tinignan si Henry sa mata. Si Henry, na nakaramdam ng kawalang kasiyahan, ay nagmamadaling nagpaliwanag. I'm sorry, James. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Tiningnan ko ito. Ang impormasyong ibinigay ko sa iyo ay malinaw na nakasaad na umalis siya sa Kensington maraming taon na ang nakararaan. Hindi ko akalain na mahahanap nila siya. Talagang naiinis si James kay Henry. Paano niya na-miss ang ganoong mahalagang detalye? Gayunpaman, si James mismo ang may kasalanan din sa pagpapabiye kay Mr. Queen. Ang nasa isip lang niya ay si Thea. Naikuyong ni James ang kanyang kamao at humakbang pasulong. Tumigil ka. Naglabas ng baril si Dawson at itinutok kay Newton. Anak, kung gagawa ka ng isang hakbang pasulong, sesabog ko ang utak niya. Ngayon, tanggalin mo ang iyong maskara. Tanggalin mo. Nagtataka akong makita kung sino itong lalaking ito na napakahiwaga. I know you are just trying to mess with us by wearing mask. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dawson? Tanggalin mo na. Ngayon na. Tumunog ang mga lalaki mula sa The Great Four. Samantala, si Rowena ay natulala. Wala na siyang magagawa ngayon. Inaasahan lamang niya na hindi masyadong maraming tao ang mamamatay ngayon. Nanalangin siya na huwag hawakan ni James ang mga walang kinalaman. Sa kanilang mga titig, dahan-daang hinubad ni James ang kanyang maskarang multo. Nang makita ito, sumunod si Henry, nabunyag ang tunay na pagkatao ni James. J. James Caden. Si James, ang manugang ng mga Callahan. Hindi nakapagtataka. Dahil nailigtas ni Thea Callahan ang kanyang buhay. Hindi nakakagulat na pinili niyang maging manugang ng mga Callahan. Haha, akala ko magiging big shot siya. Siya pala ang manugang ng mga Callahan. Ang kilalang basura sa buong Kensington. Nang masilip ang tunay na pagkatao ni James, natigilan sila. Gayunpaman, halos kaagad, sila ay tumawa. Tumingin si Dawson. Naintindihan naman agad ng mga honcho sa paligid niya. Humakbang sila at tinutukan ng baril ang ulo ni James at Henry. Si James ay binubuo sa buong oras. Haha, James! Paano mo naisip na aayusin ang awayan? Hayaan kitang makasama muli ang iyong namatay na pamilya. Humagalpak ng tawa ang mga pinuno ng The Great Four. Nag-aalala silang may sakit nitong mga nakaraang araw. Dahil nagawang patayin ng lalaking nakamaskara ng multo si Trent Xavier. Naisip nilang nagtataglay ito ng pambihirang kapangyarihan. Hindi nila akalain na magiging magang siya ng isang second-rate na pamilya. Bagaman may nakatutok na baril sa ulo ni James. Hindi siya natakot. Pinagmasdan niya ang paligid na may masungit na ekspresyon. 10 taon na ang nakalipas. Nagtipon kayo sa tirahan ni Caden. Itinali mo ang pamilya ko at pinilit mo ang lolo ko na ibigay ang moonlit flower sa cliffside's edge. Pagkatapos mong makuha ang iyong mga kamay, sinunog mo ang lahat. 38 miyembro ng Cadence ang nasunog hanggang sa mamatay. Sinaman sila ng tingin ni James. Nanginginig sa sir ang lahat ng sumalubong sa kanya. Anong nakakatakot na titig iyon? Pakiramdam nila ay tinutumbok sila ng isang mabangis na hayop. Nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. Napaatras sila ng ilang hakbang maging ang mga tulad ni na Dawson at Nine Fingers ay natakot. Nang maalala ang kanilang kataasan sa mga numero, at ang katotohanan na si James ay may nakatutok na baril sa kanyang ulo. Sila ay muling nag-ayos. Oo, what of it? Ang mga lalaki ng The Great Four ay binigyan ng masamang tingin si James na malamig na sinabi ni James. Ako ay isang makatwirang tao.
Lumuhad ka lang sa harap ko. Aminin mo ang iyong mga maling nagawa. At tapusin ang sarili mong buhay. Ipinapangako kung hindi ko hahabulin ang sinumang hindi kasali dito. Ha ha ha. Inisip ng mga lalaki ng The Great Four ang kanyang mga salita bilang isang kumpletong biro. Maging ang mga nakapaligid na Hancho ay hindi napigilan ang kanilang pagtawa. James, tumingin ka sa paligid mo. Hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon mo? May baril kang nakatutok sa ulo mo. Isang order mula sa akin. At bang, sesabog namin ang utak mo. Inikot ni Dawson ang kanyang mga daliri na parang nagpapaputok ng baril. Tumingin siya kay James at humawak ng tawa na naglakad si James papunta kay Newton. Na inaapakan. Stop! Sigaw ni Dawson. Mahinang ungol ni Newton. James, lumayo ka. Tumingin sa kanya si James at nangako. Huwag kang mag-alala, Mr. Queen. Magiging maayos din ang lahat. Hindi makakatakas ang mga salarin na nagdulot ng pagkawasak ng mga Kaidan. Mata sa mata. Umalis ka na James. Umalis ka sa Kensington at huwag nang bumalik. Hindi mo maintindihan kung gaano kalakas ang iyong kalaban. Hindi mo malalaman kung sino ang tunay na utak. Sumimangot si James parang may inside information si Newton. Bago dumating si James sa sementeryo ng mga Kaidan, inutusan niya ang Blythe King na kumilos. Sa sandaling iyon, ang tunog ng propeller ay nagmula sa malayo. Lahat ay tumingala at nakita ang combat aircraft na papalapit sa kanila. Natulala, ano ang nangyayari? Ay combat aircraft ba iyon? Natahimik sila. Masama ito. Nandito na ang militar. At ilang daang tank at armored vehicle ang paparating sa amin. Daan-daang combat aircraft ang umikot sa kalangitan. Sa lupa, daan-daang libong tank, armored vehicle, at convoy ang nagmaneho papunta sa kanila sa napakalakas na pormasayon. Dumagundong. Habang papalapit ang mga tangke, yumanig ang lupa. Nang masaksihan ang palabas na ito, tumahimik ang mga lalaki ng The Great Four. Dawson, at Nine Fingers. Ano ang nangyayari? Bakit may military formation na papunta sa atin? Anong nangyayari? Sila ay dumbfounded. Maaaring isang pagsasanay sa militar. Oo, dapat. Iutos sa mga lalaki na huwag kumilos ng padalos-dalos. Kami ay nagtitipon dito ngayon para sa libing ng aming mga dating pinuno. Hanggat hindi natin sila ginagalit, hindi tayo dapat pahirapan. Bilasan mo. Ihulog mo ang iyong mga armas. Agad na inihagis ng mga lalaki ang mga armas sa kanilang mga kamay. Samantala, itinago sila ng mga armado ng baril. Hindi naman sila nagmamadaling humarap kay James. Kailangan lang nilang hintayin na matapos ang military exercise. Nang makita ito, gayunpaman, natakot si Rowena. Hindi niya akalain na gagawin ito ni James para lang harapin ang mga lalaki ng The Great Four at ng Underworld. Pinakilos ni James ang militar. Sir, pinalibutan na po kami ng mga tank at mga armored vehicle. Tumingin ka sa langit. Medyo matagal nang umiikot sa itaas namin ang combat aircraft. Dapat may daan-daan noon. O Diyos ko, ano ang nangyayari? Nandito kaya sila para sa atin? Smack! Sinampal ng Nine Fingers ang lalaking walang tigil sa pagdaldal at pinagsasabihan. Pagkatapos natin, ganun ba talaga kataas ang tingin mo sa amin? Sino tayo sa tingin mo? Pag-isipan mo. Isa lang kaming grupo ng mga gangster. Gagawin ba nila ito? Sa sobrang lakas ng sampal ay bumagsak siya sa lupa. Dali-dali siyang tumayo at umiling. Tama ka, tama ka. Inangat ng Nine Fingers ang kanyang ulo at tumingin sa combat aircraft na umiikot sa itaas nila sa kalangitan. Nagdilim ang kanyang mukha, at isang katulad na pag-iisip ang lumitaw sa kanyang isip. Baka nandito talaga sila para sa atin. Napatingin siya kay Dawson. Si Dawson naman ay may malungkot na ekspresyon. Nais niyang umalis ang combat aircraft. Gayunpaman, nanatili sila.
Nagkatinginan ang mga lalaki ng The Great Four. Bahagyang ngumiti si James habang kinalagan si Newton na nakadapa pa rin sa lupa. Anong ginagawa mo? Sigaw ng isa sa mga sidekick. May hawak na metal rod. Siya, nakatutok sa ulo ni James. Dumilim ang mukha ni James. Lumapit siya at hinawakan ang metal rod. Lahat ng tao dyan, lumuhad ngayon sa iyong mga kamay sa iyong ulo. Isang boses ng loudspeaker ang nagmula sa isang helicopter sa langit nang marinig iyon. Natarante sila. Kaagad, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo at bumagsak sa lupa. Napatingin ang mga lalaki ng The Great Four kay James. Siya kaya ang nagdala ng militar dito? Sino ba talaga siya? Hindi pwede. Walang paraan na maaaring si James iyon. Dumaan lang ang militar. Hindi makapaniwala ang mga lalaki ng The Great Four na si James ang nagdala ng militar dito. Sa sandaling iyon, dumating ang hukbo. Ang mga tangke ay naglalayon sa lahat ng nasa sementeryo ng mga Kaidan. Kinalagan ni James si Newton at tinulungan siyang makatayo. Pagkatapos, kinalagan niya ang babae sa tabi ni Newton at tinulungan din itong tumayo. Ang babae ay nasa loob ng 20 taong gulang na may kat-anji tanging tampok sa mukha. Bagamat nabasag ng puti ang kanyang magandang mukha, hindi ito nakatago sa kanyang pang-akit at kahali-halina. James, ikaw ba talaga yan? Inabot ni Newton ang kanyang braso at marahang hinayla si James. Nanginginig ang nanginginig niyang braso. Hinawakan ni James si Newton sa braso at sinabing, Mr. Queen, ako ito. Ako talaga, James. Mr. Queen, tumabi ka muna. Aayusin ko ang awayan mula 10 taon na ang nakakaraan. Pagkasabi nito, pinagmasdan ni James ang mga nakapaligid na lalaki. Nakapatong sila sa lupa habang nasa ulo ang kanilang mga kamay at walang lakas ng loob na gumalaw kahit isang kalamnan. May mga sniper sa helicopter na nakatutok sa kanila ang kanilang mga baril. Kung sila ay kumilos ng padalos-dalos, ito na ang kanilang huling pahingahan. Nanginginig sa takot ang mga lalaki ng The Great Four. Nakayuko si Dawson sa sahig. Basa ang pantalon. Nag-react ang 9 fingers. Umalangaw-ngaw sa hangin ang amoy ng dumi. Nadumihan niya ang kanyang pantalon. Sa sandaling iyon, alam na nila, dinala ni James ang militar dito. Puno ng panghihinayang si Hector. Kung nakinig lang sana siya kay Rowena, hindi na kailangang harapin ng mga za ang pagkawasak. Ngayon, walang makakatakas. Kabanata 207. Tumayo si Henry at pumunta sa kotse. Kinuha niya ang joss paper, joss sticks, at iba pang gamit para magbigay galang sa namatay. Naglakad si James sa puntod ni Thomas at lumuhod. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ito ang nakamamatay na araw na ito 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga lalaki ng The Great Four ay lumitaw sa tirahan ni Kaidan. Itinali sila, at pinahirapan sila ng hindi masabi na mga gawain ng kakilakilabot. 18 taong gulang pa lamang siya noon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang nakakasakit ng puso niyang mga hiyaw habang nasaksihan ang paggapos at pagkasunog ng mga Kaidan sa apoy. Ikaw pala. Biglang tumayo si James at tinuro ang mga lalaki sa lupa. Napaungol siya ng may basag na boses. Iyong 10 taon na ang nakalipas. Mga hayop kayo sa balat ng tao. Kung mayroon kang kahit 1 onsa ng konsensya, hindi mo gagawin ang gayong kabuktutan. Ang kanyang dagandong ay katulad ng isang dumadagandong na palakpak. Ang mga lalaki ng Great Four, pati na rin ang mga puwersa ng Underworld, ay hindi nang ahas na sumagot. Lumuhod si Rowena kay James at nakiusap. James, nagkamali ako. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon. Duguan ang mga mata ni James. At binigyan mo ba ng pagkakataon ng mga Kaidan na makatakas? Ibigay mo sa akin ang Blade of Justice, hangal ni James.
Nagmamadaling tumakbo si Henry sa kotse at naglabas ng espada. Ang espada ay natatakpan ng itim na tela. Lumapit si Henry kay James. Lumuhad siya sa harapan niya at iniabot sa kanya ang Blade of Justice. Itinaas ni James ang tela. At bumungad ang isang matalas na espada. Ito ay ang Blade of Justice. Kinakatawan nito ang pinakamataas na awtoridad ng batas. Ang espadang ito ay ipinagkaloob kay James ng Supreme Commander ng Sol. Sa pagkakaroon ng espada, ang isa ay may karapatang patalsikan ang mga malupit na hari at parusahan ang mga taksil na opisyal. Ang espada ay iginawad kay James noong araw na siya ay naging general. At minsan ay hindi niya ito ginamit. Ako ay isang makatwirang tao at hinding-hindi ako magbibintang sa walang kasalanan. At hindi ko hahayaan ang isang taong masama. Hakbang pasulong at harapin ang hustisya kung ikaw ang mga salarin na pumunta sa tirahan ni Caden 10 taon na ang nakararaan. Scrum kung wala kang kaugnayan. Ang mga lalaki ng The Great Four ay nasa lupa. Sa sandaling iyon, sila ay nabigla. At ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Si Hector ang unang humakbang. Lumuhad siya kay James at humingi ng tawad. Ako ang may kasalanan. Mangyaring iligtas ang Xavier's. Mata sa mata. Itinaas ni James ang espada. Nahulog ang espada. Slash. Tumagos ang espada sa katawan ni Hector. Damanak ang dugo sa buong lupa. Nanghina ang katawan ni Hector. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat. Tumango si James. Susunod. Si James, sa sandaling iyon, ay ang dyablo na nagkatawang tao. Ang mga lalaki ng The Great Four ay natakot sa kanilang talino. Ang ilan sa mga mahihiyain ay nahimite pa. Lumapit si James kay Drake. Nahulog ang espada. Slash. Patay na si Drake. Nagsuot ng malamig na ekspresyon si James. Step by step, naglakad siya. Kahit sinong madaanan niya ay nahimite sa takot. Gayunpaman, hindi nila nakita ang kanilang mga kapalaran. Hindi nagtagal, humiga ang 100 lalaki sa harap ng sementeryo ng mga Caden. Si Rowena na lang ang natira. Lumapit si James sa kanya. Ang kanyang espada ay may bahid ng dugo. Lumuhad si Rowena sa lupa. Walang tigil ang panginginig ng kanyang katawan. Wala siyang masabi kahit isang salita. Itinaas ni James ang espada. Slash! Bumagsak si Rowena sa balon ng dugo. Hinintay ng Blythe King na matapos si James habang naglalakad palapit sa kanya. Sumulyap siya kay James at nagtanong. Tapos ka na ba? Kung ikaw, hahaharapin ko ang iba pa. Arg! Lumuhad si James sa harap ng libingan at humiyaw. Sa wakas, ang damdamin ng puot at dalamhati na kanyang pinigilan sa nakalipas na 10 taon ay nailabas. Kabanata 208. Lumuhad si James sa harap ng libingan at humiyaw. Maya-maya, nag-crack ang boses niya. Nabulunan siya sa hikbi. 10 taon. 10 taon na ang nakalipas. 10 taon na ang nakalilipas. Siya ay isang 18 taong gulang na batang lalaki na katatapos lamang ng high school. Ang kanyang buhay ay puno ng pangako at pag-asa. Gayunpaman, kinuha ng isang pagsasabuatan ang lahat mula sa kanya. Hayop ka. Ang aking anak na babae ay 3 taong gulang lamang. Paano mo nagawa ito? Mamamatay ako sa lugar ng mga apo ko. Hayaan mo na sila. Ang imahe ng nasusunog na tirahan at ang tunog ng nakakasakit ng pusong hiyawan ang pumuno sa kanyang pakiramdam. Ang mga eksena ay sariwa at matengkad gaya ng nangyari kahapon. Hinding-hindi niya makakalimutan, nang siya ay dumaranas ng matinding sakit at umiiyak na mga mata. Isang dalaga ang lumitaw. Tumalon siya sa dagat ng apoy nang walang pag-aalinlangan at kinaladkad siya sa tabing ilog. Dahil sa kagustuhang mabuhay, sumisid siya sa ilog. Naanod siya sa agos ng ilog at natagpuan ang sarili sa isang kuweba. Sa isang stroke ng swerte, nakakita siya ng isang medikal na libro.
Ang Kensington ay ang kabisera ng medisina. Samantala, ang kanyang lolo ay isang doktor. Mayroon siyang kaunting kaalaman sa medisina. Natutunan niya ang mga ito noong bata pa siya. Matapos makuha ang medikal na libro, nag-aral siyang mabuti at ginamo ang mga sugat sa kanyang katawan ayon sa mga tagubilin sa aklat. Pagkatapos umalis sa kuweba, napadpad siya sa Southern Plains. Nagkaroon ng kaguluhan sa Southern Plains. At si Saul ay nagre-recruit ng mga lalaki sa militar. Pagkatapos ay naging sundalo siya. Araw ng pagsasanay niya. Sa gabi, pumunta siya sa larangan ng digmaan. Umakyat siya sa mga hanay sa pamamagitan ng pagtawid sa mga katawan ng kanyang mga kaaway. Sa nakalipas na 10 taon, siya ay lubos na pinahahalagahan sa militar. 1 taon lamang ang nakalipas. Ang kanyang laban ay nagulat sa mundo. Siya ay naging isang alamat. Siya ay hinirang na Black Dragon, isa sa 5 commander ng Saul, at tumayo sa tuktok ng kapangyarihan. Ito ay pagkilala sa kanyang karera sa militar ng mga nakatataas. Pinapayapa niya ang Southern Plains at ang mundo sa isang labanan. Noong nasa peak na siya ng kanyang career, iniabot niya ang kanyang resignation letter. Bago pa man maaprubahan ang mga nakatataas, bumalik na siya sa Kensington. Nandito siya para bayaran ang kanyang mga utang at para maghiganti. Bumalik siya para gantihan si Thea sa pagliligtas ng kanyang buhay. Siya ay bumalik upang ipaghiganti ang pagkawasak ng mga Kaydan. Ngayong nakapaghiganti na siya, ang mga kaluluwa ng mga nahulog na si Kaydan ay maaari nang ipahinga. Sa wakas ay nailabas din ang puot sa kanyang puso na 10 taon niyang pinigilan. Tumayo si Henry sa gilid at pinagmasdan ang umiiyak na si James. Sa sandaling iyon, naawa siya kay James. Ganoon din ang Blythe King. Hindi niya akalain na ang kilalang Black Dragon ay magkakaroon ng ganoong kalambat na panig. Lolo, sa tabi niya, mahigpit na hinawakan ng dalaga ang braso ni Newton. Siya ay isang ordinaryong babae mula sa lungsod. Hindi pa niya nasaksihan ang ganitong madugong eksena at ganoong kahanga-hangang porma sayon. Ayos lang. Marahang tinapik ni Newton ang kamay ng dalaga. Pagkaraan ng ilang oras, naalala ni James ang kanyang sarili. Tumayo siya, hinayla ang Blade of Justice sa lupa, at inihagis kay Henry. Pagkatapos ay tumungo siya sa Blythe King at binati siya. Salamat. Tapos ka na ba? Kung gayon, ibabalik ko ang aking mga tropa. Oo, tumango si Jarnes. Siya ay isang makatwirang tao. Matapos patayin ang mga pangunahing salarin, hindi niya ginawang mahirap ang mga bagay para sa natitirang bahagi ng The Great Four. Pinagmasdan niya ang mga lalaki ng The Great Four. Ang ilan ay nakayuko sa sahig at ang ilan ay nahimatay. At medyo sinabi, ibalik ang lahat ng pag-aari ng Kaydan sa loob ng 3 araw. Oo, walang nang ahas na tumutol sa kanya. Lumapit si James kay Newton. J. James, Ginoo, Queen, Kabanata 209. Bati ni James sa kanya at agad na lumingon sa dalagang nakahawak sa braso ni Newton. Ginoo, Queen, sino siya? Ipinaliwanag ni Newton. James, apo ko siya, si Serena Queen. Ma'am, tumango si James. Pagkalipas ng 3 araw, pumunta sa The Great Four at kunin ang mga negosyo ng Caydans. James, ito, nataranta si Newton. Alam ni James na mayroon siyang insider information. Alam niya na ang mga Kaydan ay lumipat mula sa kabisera 30 taon na ang nakalilipas. Dahil si Newton ay nasa tabi ng kanyang lolo sa buong panahon. Kailangan niyang malaman ang kasaysayan ng mga Kaydan at impormasyon tungkol sa mga bulaklak na naliliwanagan ng buwan sa Cliffside's Edge. Malalaman pa niya kung sino ang pinupuntirya ng mga Kaydan. Hey! Thank you for helping me out here. Ililibre kita ng pagkain. Tumingin si James sa Blythe King. Ma'am, bahagyang tumango ang Blythe King.
Pagkatapos, nagbigay siya ng utos. Retreat. Matapos umatras ang militar, tiningnan ng Blythe King ang mga lalaki ng The Great Four at mula sa underworld. Nakasuot ng malamig na ekspresyon. Nagbabala siya, mas mabuting kumilos ka, masyado silang marami dito. Walang sapat na espasyo sa bilangguan kung ang bawat isa sa kanila ay arestuhin. Dahil wala nang balak ituloy pa ni James ang mga bagay. Wala siyang pakialam. Oo. Ang mga lalaki ng The Great Four at mula sa underworld ay hindi nang ahas na tumutol. Huwag mong pag-usapan ang nangyari ngayon. Dapat mong malaman ang mga kahihinatnan kung magsisimulang kumalat ang mga tsismis. Oo, hindi namin sasabihin sa isang buhay na kaluluwa. Wala akong nakita ngayong araw. Ano ang nangyari ngayong araw? Hindi ba nandito lang tayo para sa libing ng mga pinuno ng Great Four? Hindi nagtagal ang Blythe King. Tumalikod na siya para umalis. Samantala, dinala ni James sina Newton at Serena sa kotse. Matapos umatras ang militar at umalis ang Blythe King, James, at iba pa, nakahinga ng maluwag ang natitirang mga miyembro ng Great Four. Pati na rin ang mga lalaki mula sa underworld. Bumagsak sila sa lupa. Pinunasan ang pawis sa kanilang mga noo. Banal na shiti. Sino si James? Paano niya pinapakita ng personal ang Blythe King? Ang isang malakas na hukbo ng 100,000 sa pag-iisip lamang nito ay nagpapadala ng panginginig sa aking gulugod. Mawawalan tayo ng buhay kung hahalukay natin ito. Halos hindi kami nakalabas ng buhay. Nagkatinginan sila. Ninanamnam na buhay pa sila. Agad naman silang umalis sa lugar na iyon. Samantala, sinimulang ilibing ng mga miyembro ng The Great Four ang namatay. Wala na ang sama ng loob. Gayunpaman, ang balita ng pagpapakilos ng 100,000 hukbo ay nagpapadala ng mga shockwave sa buong Kensington. Ito ay masyadong kapansin-pansin. Ang lakas ng militar ng 100 sasakyang panghimpapawid. Mga tangke, nakabaluti na sasakyan, at mga convoy ay sadyang kahanga-hanga. Nagtipon ang mga tao ng Kensington upang talakayin ang bagay na ito. Pagkabalik ng Blythe King, naglabas agad siya ng dokumento. Inihayag niya na ito ay isang pagsasanay sa militar. Ang labas ng mundo ay kumbinsido. Habang ang mga nakakaalam ay hindi nang ahas na ibunyag ang isang piraso ng impormasyon. Pagkatapos maligo sa Goodview Villa District sa House of Royals, nagpalit si James ng malinis na damit. Sa isang marangyang sofa ng malapalasyong foyer ng House of Royals. Mahigpit na hinawakan ni Serena ang braso ni Newton. Medyo kinakabahan siya, kasabay nito. Gayunpaman, patuloy siyang sumusulyap kay James. May hawak na sigarilyo si James. Ginoo, Queen. Dahil sinusundan mo ang lolo ko. Dapat alam mo ang mga cadence inside out. Sa pagkakaalam ko, ang mga Kayden ay lumipat mula sa kabisera 30 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, wala akong nahanap. Gaano man ako mahirap tumingin dito. Ano ang nangyayari? Nag-aatubiling ekspresyon si Newton. Napatingin siya kay James na nakaupo sa harapan niya. Paulit-ulit sa utak niya ang eksena kanina. Kahit na hindi siya nakapunta sa Kensington sa loob ng maraming taon. Alam niya kung sino ang Blythe King. At ngayon, ang lalaking nasa harap niya ay si James Kayden, na nakatakas sa apoy mula sa tirahan ni Kayden 10 taon na ang nakararaan. J. James, sino ka ba talaga? Hindi maiwasang magtanong ni Newton. Nakuha niya ang Blythe King na nagpakilos ng 100,000 hukbo. Hindi ito maisip ni Newton. Gaano kalakas si James? Ang general ng milyon malakas na hukbo ng Black Dragon ng Southern Plains. Kasama ang Blythe King ng Kanluran. Ang Centurion ng North. Ang Barbarian na hari ng Silangan. At ang Emperor ng Capital. Isa ako sa 5 commander ng Sol. Kabanata 210. Kabanata 210.
Itim na dragon. Natigilan si Newton sa sinabi ni James. Isa sa 5 commander ng Sol. Ang Black Dragon ng Southern Plains na nagpapadala ng shockwave sa buong mundo sa isang labanan noong 1 taon. Ang apo niyang si Serena ay hindi maiwasang mapasulyap kay James. Ang Black Dragon ay isang pangalan na kilala sa lahat. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng Black Dragon. Hindi niya akalain na ang Black Dragon ay magiging isang Khaden. Tumingin si James kay Newton at nagtanong, Mr. Queen, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa aking pamilya? Bagamat nakatayo na ngayon si James sa tuktok ng kapangyarihan at gumamit ng dakilang bayad, wala pa rin siyang mahanap tungkol sa kasaysayan ng mga Khaden. Naniniwala siyang hindi ordinaryong pamilya ang kanyang pamilya. Hindi lang iyon. Ang moonlit flowers on Cliffside's Edge ay hindi rin ordinaryong bagay. Huminga ng malalim si Newton. Dahil si James ang Black Dragon, kaya niyang harapin ang kaaway ng mga Khaden. James, narinig mo na ba ang The 4 Great Families of Sol? Ha? Kumunat ang noo ni James. Ang 4 na dakilang pamilya ni Sol. Wala siyang alam tungkol dito. Alam niyang may mga makapangyarihang pamilya sa kabisera at sila ay mayaman ng higit sa lahat. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa 4 na dakilang pamilya ni Sol. Nagpatuloy si Newton. Ang mga Khaden, ang Sullivans, ang mga Johnston, at ang mga Lee ay ang Great 4 Families ni Sol. Sila ay umiral ng halos 2,000 taon. At sa 2,000 taon ng pagpapalawak, ang presensya ng 4 na mahusay na pamilya ay mararamdaman sa buong mundo. Ginoo, Queen, sinasabi mo bang isa rin sa kanila ang mga Khaden? Oo, tumango si Newton. Bagaman ang 4 na dakilang pamilya ay may malaking yaman ng mundo sa kanilang pag-aari, kakaunti ang nakakaalam ng kanilang pag-airal. 30 taon na ang nakalilipas. Sumiklab ang infighting sa loob ng Khadens. Ang iyong lolo, si Thomas, ay umalis sa Khadens at lumipat sa Kensington kasama ang kanyang pamilya. Hindi napigilan ni James na magtanong. Kung gayon, ano ang kinalaman ng mga bulaklak na liwanag ng buwan sa gilid ng cliffside sa pagkawasak ng mga Khaden? Sumagot si Newton. Ito ay hindi ko alam. Isa lang akong mayordoma at lingkod lang. Ang alam ko lang ay ang moonlit flowers on Cliffside's Edge ay dinala dito ng lolo mo mula sa Khadens at may isang makapangyarihang interesado rito. Minsang sinabi sa akin ni Thomas na ang 4 na mahusay na pamilya ay nakakalat sa buong mundo. Ang kasalukuyang emperador, na isa sa 5 commander, ay isa rin sa 4 na mahusay na pamilya. Kung saang pamilya siya galing, hindi ko alam. Pagkarinig nito, mukha ni James nagdidilim. Ginoo, Queen, ibig mo bang sabihin na ang pangunahing salarin sa likod ng pagkawasak ng mga Khaden ay ang emperador? Umiling si Newton. James, hindi ko alam. Ito lang masasabi ko sayo. Ang emperador ay mula rin sa isa sa 4 na dakilang pamilya. Kung anong pamilya, hindi ko alam. Ang pagsira sa mga Khaden ay maaaring isang panloob na trabaho. O maaaring isa itong plano ng iba pang 3 sa 4 na mahusay na pamilya. Ang 4 na dakilang Farnells ay natatakpan ng lihim. Hindi man lang alam ng mga tagalabas ang kanilang pag-airal. Hindi binalak ni Newton na magsalita tungkol dito. Gayunpaman, ngayon, si James ay ang Black Dragon ng Southern Plains at isa sa 5 commander ng Sol. Nakatayo siya sa tuktok ng kapangyarihan. Sa ganoong lakas, posible na harapin ang 4 na mahusay na pamilya. Nang marinig ito ni James ay namula. Kung ang emperador ang nasa likod ng lahat ng ito, kung gayon ang 5 commander ng Sol ay magiging 4 na commander. Ang bagamat ang emperador ay isa sa pinakamakapangyarihan sa 5 commander, ang pagkitol sa kanyang buhay ay hindi mahirap na gawain para kay James. Ginoo,
Queen, alam mo ba ang kasaysayan ng moonlit flower sa cliffside's edge at kung ano ang mga sikreto nito? Bakit may magkaka-interes dito? Umiling si Newton. James, hindi ko alam. Walang sinabi si Thomas tungkol dito. Kung gayon, alam mo ba kung sino ang kasalukuyang may moonlit flower sa cliffside's edge? Muli, umiling si Newton. Nadismaya si James. Akala niya ay may maraming impormasyon si Newton. Hindi niya akalain na ang kasaysayan ng mga Kayden lang ang malalaman niya. May kinuha siyang ordinaryong susi sa kanyang bulsa.